Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang ating matutunghayan sa gabing ito. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalilimutang ilagay sa ating comment section ang inyong mga pa-shoutouts para naman makilala ko kayo at magkabatian po tayo. Samantala, huwag niyo rin pong kakalimutan i-follow ako sa aking Facebook page. Ito po ang aking Facebook page kung saan maaari niyo po ako ma-follow. Jason Space Heart FM. Maraming salamat po mga kaistorya sa inyong pag-follow sa akin. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ako po si Gideon ng Pasig City. Kung titingnan mo ang buhay ko noon, masasabi mong normal ako. O baka maswerte pa nga. May maayos akong trabaho at may mga kaibigan. May pamilyang lagi nakasuporta sa akin. Si Mama ang takbuhan ko sa lahat ng bagay at si Papa Victor naman kahit hindi ko tunay na ama ayon sa kwento ni na Mama ang nagpalaki sa akin na parang sariling dugo. Palagi niyang sinasabi na ipinanganak ako sa lumang bahay namin. Isang tahimik na gabi kung saan ako lamang ang nag-iisang biyaya na dumating sa kanila. Lumaki akong solong anak. Sanay akong ibigay ang lahat ng atensyon sa akin. At sanay din akong mapag-isa sa kwarto kapag kagabi. Walang kakaiba sa akin kaistorya. Hindi ako naniniwala sa multo, sa mga kwentong kababalaghan o sa mga sumpa. Para sa akin, ang mundo ay kung ano lamang ang nakikita ng dalawang mata ko. Pero nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang gabi na bumasag sa normal kong mundo at nagdala sa akin sa isang walang katapusang bangungot. Natatandaan ko ang mga sandaling iyon kay istorya. Umuulan ang malakas ng gabing iyon. Kung alam ko lamang ang mangyayari, sana'y nagpalipas na lamang ako ng gabi sa hotel sa probinsya. Galing ako sa isang malayong seminar para sa trabaho. 3 oras na biyahe mula sa Maynila. Pagod na pagod ako. Masakit ang likod ko sa mahabang pagmamaneho at pigana ang utak ko sa mga dinaluhan kong meeting. At tanging tumatakbo sa isip ko habang hawak ang manibela ay ang sarili kong kama. Gustong gusto ko na talagang makauwi, magbanlaw ng katawan at matulog. Madilim ang kahabaan ng highway na tinatahak ko. Walang sapat na ilaw sa kalye. Yung mga poste ng ilaw sa gilid ng kalsada ay alinman sa pundi o sadyang patay ito. Idagdag mo pa na parang may bagyo sa lakas ng ulan. Kaya kahit naka-high speed na ang wiper ng kotse ko, malabo pa rin ang paningin ko sa kalsada. Tanging ang headlight lamang ng lumang sedan ko ang tumatagos sa makapal na dilim. Dahil malalim na ang gabi at halos wala ng ibang sasakyan, binilisan ko ang pagpapatakbo nito. Siguro nasa 80 hanggang 90 ako noon. Ang sabi ko sa aking sarili, kaya pa to. Malapit na ako. Nang bigla sa isang iglap na hindi ko inaasahan, may anino na sumulpot mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Biglang-bigla, walang babala. Parang bigla na lamang siyang itinapo ng dilim sa tapat ng kotse ko. Puti ang damit niya, kaya sandali ko nakita ang outline ng katawan niya. Pero huli na ang lahat. Diyos ko po! Ang naisigaw ko na lamang habang buong puwersa kong itinapak ang kanang paa ko sa preno. Narinig ko ang nakakangilong tunog ng gulong na dumudula sa basang aspalto. Pero sa bilis ng takbo ko at sa dulas ng daan, hindi huminto ang kotse. Nakarinig ako ng isang napakalakas na kalabog. Isang tunog ng bakal at laman na nagtama. Tumama ang katawan ng babae sa windshield ko
sapat para mabasag ang salamin na parang sapot ng gagamba. Bago siya marahas na tumalsik patungo naman sa madilim na damuhan sa gilid ng highway. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Umihit ang likod ng kotse ko. Umikot ako ng kalahati. Pero sa kabutihang palad ay nagawa ko pa ring maihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada nang hindi tumatama sa mga puno. Nang huminto ang kotse, biglang tumahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng malalakas na patak ng ulan sa bubong at ang wiper na patuloy sa paggalaw, nanginginig ang buong katawan ko. Ang puso ko ay pumapalo ng napakabilis. Para bang gustong lumabas nito sa dibdib ko. Binalot ako ng takot na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Napatulala ako sa basag na windshield. May nasagasaan ako. May nabangga ako. Ang paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Naisip ko noong sandaling iyon na tumakbo. Natakot ako na baka masira ang buhay ko at baka makulong ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan ang isang tao doon sa may gitna ng dilim. Huminga ako ng malalim. Binuksan ang pinto at lumabas ng kotse kahit bumabagyo. Agad ako nabasa ng ulan. Malamig ang hangin pero pinagpapawisan ako ng malamig ng dahil sa takot. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko para hanapin ang kanyang katawan sa madilim at maputik na damuhan. Miss, nasan ka? Miss! Ang sigaw ko at gumagaralgal ang boses ko habang humagulgul na ako sa iyak at takot. Pagkaraan ng ilang segundong paghahanap, tinamaan ng liwanag ng phone ko ang isang katawan. Nakadapa siya sa may putikan. Ang mahaba niyang buhok ay nakadikit sa kanyang muka. May malapot na dugong humahalo sa tubig ulan mula sa kanyang ulo. Nanginginig ang mga kamay ko nang hawakan ko ang kanyang leeg para tingnan kung may pulso. Mayroon pa, pero napakahina. Please, huwag kang mamamatay. Patawad, hindi ko sinasadya. Ang umiiyak kong sabi. Binuhat ko siya. Ang bigat ng katawan niya dahil wala na siyang malay at basang-basa rin siya. Binuhat ko siya gamit ang lahat ng natitirang lakas ko. Binuhat na parang sako at maingat ngunit mabilis ko siyang isinakay sa backseat ng aking kotse. Nabahira ng putik at dugo ang aking upuan. Pero wala na akong pakialam. Pumasok ako sa driver's seat. Iniatras ang sasakyan at pinaharurot ko ang kotse patungo sa direksyon ng pinakamalapit na bayan kung saan alam kong mayroong ospital. Habang nagmamaneho ay pabalik-balik ang tingin ko sa kalsada at sa rearview mirror. Nakahiga siya sa may likod. Hindi kumikilos at putlang-putla. Sige na, pakiusap, lumaban ka. Malapit na tayo. Ang sigaw ko pa sa loob ng kotse habang hinahampas ko ang manibela sa sobrang tindi ng kaba at pagsisisi. Pagdating sa emergency room ng pampublikong ospital, huminto ako mismo sa tapat ng pinto. Lumabas ako at sumigaw. Tulong! May nabangga ako! Tulungan niyo ako! Agad na sumalubong ang 3 nurse at isang doktor bitbit ang stretcher. Binuhat nila ang babae mula sa likod ng aking kotse. Nakita ko kung paano pumatak ang dugo niya sa sahig ng ospital habang ipinapasok siya sa loob ng ER. Gusto ko sanang sumunod pero pinigil ako ng isang guard. Dito muna kayo, sir. Ayusin natin ang mga detalye niyo. Ang sabi ng guard. Umupo ako sa isang bench sa waiting area. Basang-basa ako ng ulan. May mga mantsa ng dugo niya ang t-shirt ko at nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Tinitingnan ko ang mga palad ko na may tuyong dugo. Ang pakiramdam ko, naging kriminal ako sa 1 segundo lang. Pagkaraan ng parang walang katapusang 30 minuto, lumabas ang doktor mula sa ER. Tinanggal niya ang kanyang guwantes at mask
huminga ng malalim at tumingin sa akin ng may lungkot. Ikaw ba nagdala sa kanya? Ang tanong ng doktor. Opo, Dok. Kamusta po siya? Okay ba siya? Ang mabilis kong tanong habang tumatayo. Pero umiling ang doktor. Patawad. Dead on arrival na siya nung dinala mo. Masyadong malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Nagkaroon ng internal bleeding. At nag-collapse ang baga niya. Ginawa namin ang lahat. Pero wala na talaga. Biglang nanlata ang mga tuhod ko. Parang nawala ng hangin ang buong paligid at napaupo ako ng tuluyan sa sahig ng ospital. Umiyak ako ng walang tunog. Nakahawak lamang sa ulo ko at hindi mapaniwalaan na nakapatay ako ng tao. Hindi nagtagal at dumating na ang mga pulis. Dahil ako ang driver at ako ang nakasagasa, standard procedure na dalhin ako sa presinto. Pinusasa nila ako sa harap ng mga tao sa ospital. Wala na akong lakas para mahiya o lumaban pa. Sumama ako sa kanila ng tahimik. Na-detain ako sa isang madilim at mabahong selda. Ang unang gabi ko sa kulungan ay puno ng bangungot kahit gising naman ako. Nakatingin lamang ako sa kisame. Naaalala ko ang tunog ng kalabog at ang mukha ng babaeng natatakpan ng buhok at dugo. Nakalaya lamang ako pagkalipas ng halos 3 linggo. Hindi dahil napatunayan kong walang kasalanan, kung hindi dahil gumawa ng paraan ang aking pamilya. Pumunta si Papa Victor at si Mama sa presinto kasama ang isang abogado. Kinausap nila ang mga kamag-anak o pamilya na umangkin sa bangkay ng babae na nakilala ko lamang sa pangalang Diana. Ayon kay Papa Victor, kamamatay lamang daw ng tatay nito noong 1 taon, kaya ang kumuha sa bangkay ay ang kamag-anak ng stepmother niya. Samantala, nagbayad si Papa Victor ng napakalaking halaga bilang settlement o areglo para iurong ang mga posibleng kaso laban sa akin. Ang sabi ng abogado, dahil madilim, umuulan at hindi naman ako tumakas, pwedeng madaling maging reckless imprudence, resulting in homicide. Pero dahil may areglo, pinayagan akong makalabas. Tapos na, Gideon. Makakauwi ka na. Aksidente ang nangyari kay Diana. Walang may gusto nun. Ang sabi pa sa akin ni Papa Victor noong pinirmahan niya ang paglaya ko. Niyakap ako ni Mama habang ako'y umiiyak. Akala ko rin noon ay tapos na. Akala ko dahil nakabayad kami at nakalabas ako sa rehas na bakal, makakahinga na ako ng maluwag. Pero nagkamali ako. Dahil ang totoong parusa, ang totoong kulungan na walang rehas, naghihintay na sa akin sa mismong bahay namin. Kaistorya, pagdating sa bahay ay sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng paborito kong ulam na niluto ng mama ko. Pero wala akong gana. Kahit isang suboy hindi ko maibaba sa aking lalamunan. Para bang may nakabarang bato sa aking dibdib. Umakyat agad ako sa aking kwarto ni hindi ko na magawang makipagkwentuhan kina Mama at Papa. Gusto ko na lamang na mapag-isa. Pero doon ako nagkamali. Dahil sa unang gabi ko sa sarili kong kama, doon ko nalaman na hindi porket nakalabas ka na sa totoong kulungan, malaya ka na. Ang kwarto ko na dating itinuturing kong ligtas na lugar, naging isang madilim na silid ng parusa. Hirap na hirap ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bigla ko napapakinggan ang tunog ng kalabog. Yung tunog ng katawan niya na tumama sa windshield ng kotse ko. Paulit-ulit, parang sirang plaka sa loob ng utak ko. Kaya naman bago pa man mag-alas 11 ng gabi, binuksan ko na ang side table drawer ko. Kinuha ko ang bote ng sleeping pills na inareseta sa akin noon pang stress ako sa aking trabaho.
Noong una isang tableta lamang ang aking iniinom. Pero habang tumatagal ay parang candy na lamang sa akin ang gamot. Kumukuha ako ng 3. Minsan ay 4 na tableta at nilulunok ko ang mga ito ng sabay-sabay gamit ang isang basong tubig na lagi nakatabi sa kama ko. Huhubarin ko ang aking pantaas sa damit at maiiwan na lamang ang aking shorts at hihiga ako ng patihaya. Hihintayin ang unti-unting pagbigat ng aking mga talukap ng mata. Ang pagpasok ng antok na dulot ng kemikal na gamot. Pero kahit gaano pa karaming sleeping pills ang inumin ko, may isang bagay na hindi kayang patuyuin ng gamot. Ang pakiramdam na may paparating. Ramdam na ramdam ng balat ko kapag nariyan na siya. Biglang magbabago ang hangin sa loob ng kwarto ko. Kahit nakapatay ang aircon at naka-electric fan lamang ako, biglang magiging napakalamig ng paligid. Isang uri ng lamig na gumagapang mula sa talampakan ko paakyat sa aking likod. Kasabay nito ang pagbigat ng atmosfera. Yung parang lumubog ka sa ilalim ng tubig at hirap kang huminga. At higit sa lahat, ang amoy. May pumapasok na amoy sa ilong ko na hinding-hindi ko malilimutan. Amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan na may halong kaunting lansa ng dugo at amoy ng kalawang. Doon ko siya unang nakita sa sulok ng kwarto, malapit sa cabinet ko. Noong mga unang gabi, hindi buong katawan ang nakikita ko. Mukha lamang niya ang lumulutang sa dilim. Para bang hologram, dahan-dahang nabubuo mula sa anino. Ang buhok niya ay mahaba, gulo-gulo, basang-basa ng ulan at dugo. Eksaktong-eksakto sa hitsura niya noong gabing mamatay siya sa may highway. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang kanyang mga mata. Malalaki ang mga ito. Walang kurap. Nakatitig ng diretso sa akin. Kahit lumipat pa ako ng posisyon o takpan ko ng kumot ang aking mukha, nararamdaman ko pa rin ang talas ng kanyang mga tingin. Tumatagos sa tela ng kumot. Habang lumilipas sa mga araw ay mas nagiging malinaw ang pagpapakita niya. May mga gabi na hindi na lamang mukha ang nakikita ko kung hindi maging buong katawan niya na rin. Isang katawan na mukhang binuwag at marahas sa pinagdikit-dikit muli ng pilit. Ang kanya mga balikat ay baliko. Ang kaliwang bahagi ay mas mababa sa kanan, na tila ba nabali ang mga buto nito noong tumalsik siya sa may damuhan. At ang kanyang torso o katawan, tila may mga pasa at sugat na aninag ko pa rin kahit madilim ang kwarto ko. Pagkatapos mabuo ng katawan niya, magsisimula na siyang gumalaw. Pero hindi siya naglalakad tulad ng normal na tao. Walang tunog ng yabag ng mga paa. Ang mga kilos niya ay parang nakatayo sa isang conveyor belt o escalator na gumagalaw ng pabalik-balik sa tapat ng kama ko. Mula sa sulok ng cabinet, lulutang siya patungo sa tapat ng pinto, tapos babalik muli sa sulok at pabalik-balik ng walang katapusan. Habang gumagalaw siya ng ganoon, ang kanyang ulo ay nananatiling nakaharap sa akin. Hindi umaalis ang tingin niya sa aking mga mata. At ang pinakamahirap tanggapin sa lahat, ang emosyon sa kanyang mukha. Inaasahan ko na kung magpapakita sa akin ang multo ng taong napatay ko. Galit ang makikita ko. Inaasahan ko ang nanlilisik ng mga mata at mukha ng paghihiganti. Pero walang galit kay Diana. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na lungkot. Isang uri ng lungkot na parang pasan-pasan niya ang lahat ng dusa sa mundo. Mukha siya nagmamakaawa. Mukha siyang umiiyak kahit walang luha na lumalabas. Ang lungkot na iyon ay mas nakakabaliw kaysa sa galit. Dahil bawat titig niya ay parang paalala sa akin na, Gideon, sinira mo ang buhay ko.
Nasisira ang bait ko tuwing gabi. Sino ka ba talaga? Bakit ayaw mo akong iwanan? Nagbayad naman kami ah. Hindi ko naman sinasadya. Ang sigaw ko pa sa kanya sa gitna ng dilim. Humagulgol ako habang nakabalot ang kumot sa katawan ko. Nanginginig tulad ng isang bata. Pero walang sagot. Patuloy lamang siya sa kanyang paglutang pabalik-balik. Patuloy ang pagtitig ng kanyang malulungkot na mga mata. Habang ako naman ay walang magawa kung hindi magdasal na sana sumikat na agad ang araw para matapos na ang gabi. Dumating sa punto na natatakot na akong sumapit ang dilim. Dahil alam ko na sa pagpatak ng 12:00, magsisimula na naman ang pagbalik-balik niyang paglalakad sa tapat ng kama ko. Ngayon, kung akala ko ay sagad na ang hirap ko noong pabalik-balik lamang siya sa sulok ng aking kwarto, nagkamali ako. Dahil habang lumilipas sa mga linggo, mas lalo siyang lumalapit. Parang unti-unti siya nakakakuha ng lakas para masaktan ang isip ko. Dumating ang mga gabi na hindi na lamang siya bastang nakatayo o lumulutang sa tapat ng pinto. Dumating ang gabi na mismong ang kama ko na ang kinuha niya. Kaistorya, naaalala ko ang unang gabi na nangyari iyon. Nakatulog ako ng mababaw dahil sa 4 na tabletang sleeping pills na ininom ko. Pero bandang 2:00 sa madaling araw, bigla ako nagising. Hindi dahil sa ingay kung hindi dahil sa bigat. Pakiramdam ko'y lumubog ang kanang bahagi ng kutsyon ko. Yung parang may umupong tao o humigang mabigat sa tabi ko. Agad na tumindig ang lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Naging yelo ang dugo sa mga ugat ko. Dahan-dahan, kahit ayaw ng utak ko, nalingat ang ulo ko patungo sa kanang bahagi ng kama. At doon, magkaharap ang aming mga mukha. Ilang pulgada na lamang ang agwat ng dulo ng ilong ko sa mukha niya. Nakahiga siya ng patagilid. Nakatitig sa akin gamit ang mga matang hindi kumukurap. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang kanyang mga labi. Ang mga labi niya ay laging nakabuka ng napakalaki. Parang isang malaking letrang O. Na tila ba ginagawa niya ang sarili kong mukhang nakakatakot. Nasusuka at sumisigaw sa sindak sa tuwing nakikita ko siya. Parang salaming sira ang ipinapakita niya sa akin. Amoy bakal, amoy lansa ng dugo, at amoy ng nabubulok na laman na nanggagaling sa lupang basang-basa ang bawat hiningang lumalabas sa kanya. Kahit alam kong patay na siya at walang hangin sa baga, nararamdaman ko ang malamig na singaw na lumalabas sa nakabukang bibig niya, diretso sa mukha ko. Sa mga sandaling iyon, ang buong katawan ko ay naging parang likido sa takot. Nawawala ng lakas sa mga buto ko. Parang natunaw ang mga kalamnan ko at naging tubig. Gustong-gusto kong sumigaw at gusto kong tawagin si mama sa kabilang kwarto, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Parang may pumipigil sa hangin ko, para bang may nakadagan sa leeg ko. Gagamitin ko ang lahat ng natitirang lakas ng aking katawan. Ang huling patak ng adrenaline ko para lamang makawala. Pilit akong babangon, tatalon mula sa kama at susubukan kong tumakbo palabas ng kwarto. Magpapanik ako ng husto. Nadarapa pa ako sa kumot habang bumababa sa kama. Pero ang tanging nasa utak ko lamang ay ang maabot ang doorknob ng pinto ko para makalabas sa impyernong ito. Pero hindi ko kailanman nararating ang pintong iyon. Hinding-hindi ko nabubuksan ang pinto. Bago pa man makalapit ang mga kamay ko sa hawakan ng pinto, biglang manghihina ang aking mga binti. Parang biglang pinutol ang mga litid sa tuhod ko.
Bibigay ang buong katawan ko at babagsak ako ng pasubsob sa may sahig. Sa tindi ng puwersa ng aking pagbagsak, palagi ako natatapos sa isang sulok. Diretso sa tapat ng drawer ng aking lumang kahoy na dresser. Doon ako mamamaluktot sa may sahig na semento. Nanginginig ang buong katawan. Niyayakap ang sarili ko mga tuhod at umiiyak kagaya ng isang batang walang laban sa mundo. Masakit ang pagkakatama ng tuhod at siko ko sa may sahig. Pero mas masakit ang takot sa utak ko. At doon na siya lalapit. Lalakad siya ng dahan-dahan at walang tunog ng yapak. Para bang usok na gumagapang sa may sahig patungo sa kinaroroonan ko. Luluhod siya sa tapat ko, mismo doon sa tapat ng dresser. Ilalapit niya ng husto ang kanyang mukha sa mukha ko. Sapat para makita ko ang mga hibla ng basang buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. At ang kanyang mga labi na kulay ube. Yung kulay ng labi ng bangkay na nawalan na ng dugo at hangin sa katawan. Biglang magdidikit. Magbabago ang nakabukang bibig niya at magpapakita ng isang pait, seryoso at malungkot na ekspresyon. At doon sa kauna-unahang pagkakataon, mula nung gabing mamatay siya sa may highway, magsasalita siya. Ang boses niya hindi kagaya ng boses ng tao. Ito ay isang boses na parang nanggagaling sa napakalalim, napakalamig na ilalim ng lupa. Gumagaralgal, mababa, at parang hangin na sumisit-sit sa guwang ng pader. Hindi mo ako dapat pinatay. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, bigla siyang maglalaho na parang bula. Iiwan niya ako mag-isa sa may sahig. Nakasandal sa may dresser at basang-basa ng sarili kong pawis at luha habang nanginginig na nakatitig sa dilim hanggang sa sumikat ang unang liwanag ng araw sa bintana ko. Kaistorya, hindi ko na talaga kaya ang ganitong buhay. Ilang buwan na nakalipas simula ng aksidente pero pakiramdam ko, unti-unti na akong pinapatay ng puyat at takot. Hindi na ako makakatulog ng maayos. Wala akong ganang kumain kaya naman lumuwag na ang mga damit ko. At tuwing haharap ako sa may salamin, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Malalalim, maiitim ang bilog sa ilalim ng mga mata ko. Dry ang balat ko at palagi akong tulala. Kung magpapatuloy pa ito, alam ko sa loob ko na mababaliw na ako ng tuluyan. Isang umaga pagkatapos ng isa na namang gabi kung saan binalikan ako ng bulong niya sa tapat ng dresser, nagdesisyon na ako. Ang sabi ko sa aking sarili, Gideon, hindi pwedeng ganito na lamang habang buhay. Kailangan mong alamin kung sino siya. Noong panahon kasi ng trial at nung inaayos ang areglo, blanko ang utak ko. Sa sobrang takot ko na makulong at sa tindi ng guilt ko, hindi ko man lamang tiningnan ang mga detalye ng buhay ng babaeng napatay ko. Ang tanging alam ko lamang na nakasulat sa mga dokumento ng korte at sa resibo ng settlement ay ang pangalan niya. Diana. Walang apelido, walang ibang detalye na pumasok sa isip ko noon. 10:00 ng umaga na magmaneho ako papunta sa presinto kung saan ako dinala at ikinulong noon. Habang nagmamaneho, nanginginig ang kamay ko sa manibela dahil naaalala ko ang gabi ng aksidente. Pagpasok ko sa presinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo at ingay ng mga typewriter at ventilador. Hinanap ko ang isang kakilalang pulis doon, si Officer Reyes. Siya ang humawak ng kaso ko noon at malaki ang naitulong niya sa pamilya ko para mapabilis ang pag-uusap sa areglo. Nakita ko siya sa kanyang desk. May hawak na tasang kape at may binabasang mga report. Lumapit ako sa kanya at tinawag ko ito. Officer Reyes,
Sir, magandang umaga po. Nagangat siya ng tingin at napatigil sa pag-inom ng kape at napakunot ang noo nang makita niya ang itsura ko. Gideon? Ikaw ba yan? Ano bang nangyari sa iyo? Tapos na ang kaso mo ah. Nakapagbayad na ang mga magulang mo at naayos na ang mga papel noon. Umupo ako sa bakanteng silya sa tapat ng kanyang desk. Tumingin ako sa paligid para masiguradong walang nakakarinig sa amin bago ako nagsalita ng mahina. May kailangan lamang po ako malaman, sir. Tungkol dun sa babaeng nasagasaan ko. Kay Diana. Hindi po kasi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga siya. Saan ba siya nakatira bago ang aksidente? At ano ba ang kwento ng buhay niya? Pakiusap, sir. Tulungan niyo ako. Tinitigan ako na matagal ni Officer Reyes. Halatang nakikita niya ang labis na pagod at takot sa mga mata ko. Kaya naman huminga siya ng malalim at ibinaba ang hawak niyang kape. Sige, sandali lang. Hahanapin ko lang ang file ng accident report mo sa archive cabinet dun sa likod. Tumayo siya at lumakad papunta sa mga luma at kinakalawang na filing cabinet. Habang naghihintay ako, naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Pagkalipas sa mga 5 minuto, bumalik si Officer Reyes bitbit ang isang may kakapalan at medyo madilaw ng folder. Umupo siya, binuksan ito at sinimulang ituro ng daliri niya ang mga nakasulat sa papel. Oh, dito Diana lang ang nakalagay sa unang report eh. Ang simula ni Reyes habang binabasa ang file. Wala siyang dalang kahit na anong ID o pitaka nung gabi ng aksidente. Kaya nahirapan kaming kilalanin nung una. Pero nung dinala ang bangkay niya sa morgue at may nag-claim na pamilya para pirmahan ang areglo, doon lamang natin nakuha ang detalye. Ang nakalagay na pangalan ng pumirma sa kasunduan ay Amelita Santos, ang stepmother ng biktima. Kinuha ko ang isang papel tungkol sa ibang impormasyon tungkol kay Diana. Sa isang bahagi ng papel, nakita ko ang pangalang Frank Santos. Nakasaad sa file na itong si Frank Santos ang siyang ama ni Diana na pumanaw noong 1 taon. Napakunot ang noo ko nang mabasa ko ang pangalan. Frank Santos? Parang pamilyar ang pangalang Frank, sir. Pero hindi ko matandaan kung saan ko narinig o kung sino man siya. May mas kakaiba pa rito sa case file, Gideon. Ang pagpapatuloy ni Officer Reyes. Habang mas lalong lumalapit ang mukha niya sa papel na parang sinisigurado ang nababasa niya. Tingnan mo tong address na nakarehistro sa pamilya niya noon. Ang nakalagay na lumang tirahan nila. Ilang kanto lamang ang layo sa lumang bahay ninyo. Yung bahay kung saan ka lumaki, bago kayo lumipat dito sa sikat na subdivision nyo ngayon. At nung chinek ang background at records niya para sa Danios, lumabas na ipinanganak siya sa parehong araw, parehong buwan, at parehong taon kung kailan ka ipinanganak. Parang tumigil ang pag-ikot na mundo ko ng sandaling iyon. Ramdam ko ang lamig na naman na gumapang sa likod ko. Kaparehong araw? Parehong buwan na taon? At nakatira sila malapit sa lumang bahay namin noon? Paanong nangyari yun? Sir, may picture ba siya rito? Yung malinaw? Ang tanong ko. Nanginginig na ang boses ko at ramdam ko ang pamumuo ng pawi sa aking noo. Inabot sa akin ni Officer Reyes ang isang pirasong papel mula sa folder. Isa itong photocopy ng isang lumang ID na nakuha sa bahay ni Diana pagkatapos ng investigasyon. Hawak ko ang papel gamit ang 2 kamay kong nanginginig ng husto. Tinitigan ko ang mukha ng babaeng nasa larawan. Isang mukha na walang sugat, walang dugo, at buhay na buhay. Noong mapagtanto ko ang nakikita ko, napanganga ako at parang nakalimutan kong huminga.
Kung tatanggalin mo ang mahaba niyang buhok, ang hugis ng kanyang kilay, at ang katangian ng isang babae, ang mukhang nasa larawan ay eksaktong hitsura ko. Ang hugis ng ilong, ang anggulo ng panga at ang distansya ng mga mata, para akong tumitingin sa sarili kong mukha sa may salamin na binigyan lamang ng ibang bersyon. Doon sa loob ng maingay na presinto, binalot ako ng matinding takot na may kasamang malaking katanungan. Sino ka ba talaga, Diana? Umalis ako sa presinto na parang isang taong nawawala ng sariling pag-iisip. Hindi ko na nga matandaan kung paano kong nailabas ang kotse ko sa parking lot o kung paano kong binaybay ang kalsada pa uwi sa bahay ni na mama. Ang tanging alam ko lamang ay mabilis ako nagmaneho. Pabalik-balik sa utak ko ang mukha ni Diana sa photocopy ng ID na hawak ko. Pakiramdam ko, kapag hindi ko nakuha ang sagot ngayon, sasabog ang dibdib ko. Pabalagbag kong itinulak ang pinto ng bahay namin. Pagpasok ko'y narinig ko ang pamilyar na tunog ng sandok na tumatama sa kawali mula sa kusina. Nagluluto si mama ng pananghalian. Sa sala naman ay nakaupo si Papa Victor sa paborito niyang armchair. Nakasuot ang salamin sa kanyang mata at tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang umaandar ang electric fan sa gilid niya. Isang napakatahimik at napakanormal na eksena. Pero ang katahimikang iyon ay parang insulto sa akin dahil sa tindi ng bagyong dala ko sa loob ng katawan ko. Gideon, anak, saan ka ba galing? Ang sabi pa ni mama habang lumalabas mula sa kusina. Pinupunasan ang kanyang mga kamay ng suot niyang apron. Pero nung napansin niya ang hingal ko at itsura ko, biglang naputol ang ngiti niya. Diyos ko, Gideon, ano ba nangyari sa iyo? Mukha kang nakakita ng multo ah. Putlang-putla ka. Ibinaba ni Papa Victor ang hawak ng dyaryo at tinanggal ang kanyang salamin. Gideon, may problema ka ba sa trabaho? O tungkol ba ito sa kaso mo? Naglakad ako palapit sa pagkainan na nasa pagitan lamang ng sala at ng kusina. Ma? Pa? Pakiusap, pumunta kayo rito sa mesa. Kailangan natin mag-usap. Ngayon din ho. Ang seryoso at mababa at malamig kong sabi sa kanila. Ang tono ng boses ko ay halatang hindi tumatanggap ng paghihintay. Nagatinginan sina mama at papa. Nakita ko ang isang mabilis na sulyap ng kaba sa mga mata ni Papa Victor bago siya dahan-dahang tumayo mula sa upuan niya. Lumapit din si mama. Halatang kinakabahan sa seryosong aura na dala ko. Naupo kaming tatlo sa paligid ng mesa. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking jacket ang tinitingnan kong papel kanina pa sa presinto. Ang photocopy ng larawan ni Diana at ang kopya ng lumang accident report mula kay Officer Reyes. Marahas ko itong inilapag sa ibabaw ng mesa, doon mismo sa tapat ni na mama at papa. Sino ito? Ang tanong ko habang nakatitig ako ng diretso sa mga mata ni mama. Tiningnan ako ni mama at papa pati na rin ang larawan sa papel. Doon ko nakita ang isang eksenang bumasag sa lahat ng pagdududa ko. Ang mukha ni mama ay bigla na lamang namutla at parang nawala ng hininga. Nabitawan niya ang hawak niyang basahan na agad na nahulog sa may sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at napahawak siya sa kanyang dibdib. Si Papa Victor naman ay napapikit na napakahigpit. Napahawak sa bridge ng kanyang ilong at huminga ng malalim. Isang buntong hininga ng isang taong alam na dumating na ang araw na matagal na niyang kinatatakutan. Saan mo nakuha ang papel na yan, Gideon? Ang tanong pa ni Papa Victor. Ang boses niya na dating laging buo at may otoridad ay naging mababa, kumagaralgal at puno ng bigat. Iyan ang babaeng nasagasaan ko pa. Ang sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon.
Tumulo na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Iyan ang babaeng pumatay sa tulog ko gabi-gabi. Ang babaeng lagi nakatayo sa kwarto ko at bumubulong sa akin kapag madilim. Matingnan mo ang mukha niya. Pakiusap naman, tingnan mo. Kamukhang kamukha ko siya. At huwag niyo nang sabihin nagkataon lang na ipinanganak din siya sa eksaktong araw, buwan at taon kung kailan mo naman ako ipinanganak sa lubang bahay natin. Ano ang katotohanang itinago niyo sa akin sa buong buhay ko? Noong marinig ang sigaw ko ay tuluyan nang bumigay si Mama. Nagsimula siyang umiyak na malakas. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Napaupo siya ng palubog sa kanyang silya. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at nayanig ang buong katawan niya sa paghikbi. Patawarin mo kami, Gideon. Patawarin mo kami, anak. Diyos ko, patawad. Ang paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng pagluha. Ma, pa, pakiusap naman oh. Nababaliw na ako. Ang pagsusumamo ko habang inilalapit ko ang mukha ko sa kanila sa mesa. Lumuluhod na ako sa gilid ng upuan ko sa sobrang panghihina. Gabi-gabi akong tinatakot ng multo niya. Gabi-gabi niyang sinasabi sa akin na hindi ko siya dapat pinatay. Kung may alam kayo, sabihin niyo sa akin. Sino ba talaga siya? Humarap sa akin si Papa Victor. Hinawakan niya ang balikat ni Mama para patahimikin ito ng kaunti. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin gamit ang matang puno ng lungkot at sisi ng lumipas na mahigit 20 taon. Gideon, anak, makinig ka sa akin na mabuti. Ang simula ni Papa Victor. Ang katotohanan ay hindi ka nag-iisa nung ipinanganak ka ni Mama mo sa lumang bahay ninyo. Hindi ka solong anak. Parang gumuho ang kisame ng bahay sa ibabaw ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Anong ibig mo sabihin pa? Huminto sandali si Papa Victor. Lumunok na ang laway at parang pinuwersa ang sarili niyang sabihin ang pinakamalaking lihim ng aming pamilya. Mayroon kang kakambal, Gideon. Isang babae. Ipinanganak kayo magkasabay ng gabing iyon. Nanatili ako nakatulala habang pilit ay pinapasok sa utak ko ang salitang kakambal. Buong buhay ko'y lumaki ako nag-iisang anak. Sanay ako na nasa akin ang lahat ng atensyon. Sa akin lamang ang pagmamahal ni na Mama. At sa akin lamang ang lahat ng kwarto sa bahay. Tapos ngayon, malalaman kong may kalahati pala ang pagkatao ko na nabuhay pa sa ibang lugar. Ipinagpatuloy ni Papa Victor ang pagkukwento. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang kutsilyong dahang-dahang sumasaksak sa puso ko. Si Mama naman sa tabi niya ay patuloy lamang sa pag-iyak. Nakasandal ang ulo sa balikat ni Papa habang nakahawak sa kanyang basang panyo. Gideon, anak. Mababa ang boses ni Papa Victor. Parang nahihiya siya na ngayon lamang niya ito sinasabi. Noong ipinanganak ka sa lumang bahay ninyo sa probinsya, hindi pa ako ang kasama ng mama mo. Ang kasama niya noon ay ang una niyang asawa. Ang totoong biological father mo. Ang lalaking nagngangalang Frank Santos. Frank? Ang pabulong kong sabi. Naalala ko ang pangalang binasa sa akin ni Officer Reyes sa presinto. Sino ba siya pa? Bakit ngayon ko lang narinig ang kanyang pangalan? Sumabad si Mama sa gitna ng kanyang paghikbi. Pinilit niya magsalita kahit gumagaralgal ang boses niya. Si Frank ay isang masamang tao, Gideon. Nung magkasama kami, wala siyang ibang ginawa kung hindi magsugal, uminom at saktan ako. Noong nalaman kong buntis ako, akala ko magbabago siya. Pero mas lumala pa. Noong gabing manganak ako sa bahay, dahil wala man lamang kaming perang pampaospital dahil ipinansugal niya,
Isang matandang hilot lamang ang tumulong sa amin. Doon ka lumabas. At pagkalipas ng ilang minuto, sumunod ang kapatid mo. Isang batang babae. Napakaliit pero napakalakas umiyak. Huminga ng malalim si Mama at parang bumabalik sa kanya ang takot ng gabing iyon. Noong makita ni Frank na kambal ang naging anak namin, sa halip na matuwa, nagalit pa ito. Ang sabi niya, paano natin pakakainin ng 2 bibig? Isang bata lang ang kaya natin. Noong mga sumunod na buwan, lalo naging miserable ang buhay namin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na umuwi si Frank na lasing at galit na galit dahil natalo sa sugal. Malaki ang utang niya sa kanyang mga kalaro. Ano ang ginawa niya? Ang tanong ko. Pakiramdam ko'y nanunuyo ang lalamunan ko sa tindi ng kaba habang nakikinig. Kinuha niya ang kapatid mo. Ang sabi pa ni Mama, tuluyan ng napahagulgol. Kinuha niya si Diana mula sa kunan niyo habang natutulog kayo. Ang sabi niya, ibebenta raw niya ang bata sa isang mayamang pamilya sa kabilang bayan para pambayad sa utang niya. O kaya na may dadalhin niya ito palayo para may makasama siya sa kanyang paglayas. Nagmakaawa ako, Gideon. Lumuhod ako sa harap niya at niyakap ko ang mga binti niya habang umiiyak ako at nagmamakaawa na huwag niyang kunin ang anak ko. Pero sinipa niya ako. Tinutukan niya ako ng patalim at pinagbantaan na kapag sumigaw ako humingi ng tulong sa mga kapitbahay, babalikan niya kami at papatayin ka niya. Wala akong nagawa, anak. Wala akong nagawa kung hindi panoorin siyang tumakbo palabas ng pinto. Bit-bit naman ang kapatid mo sa gitna ng gabi. Pero hindi siya binenta ni Frank dahil napunta si Diana sa pangangalaga ng stepmother niya. Ang bulong ko sa aking sarili. Ipinatong ni Papa Victor ang kamay niya sa kamay ni Mama para patahimikin ito. Bago niya itinuloy ang kwento. Makalipas ang ilang buwan, doon ko nakilala ang mama mo, Gideon. Iniwan na siya ni Frank at balisang-balisa dahil natatakot na baka bumalik ito. Tinulungan ko siya. Inalagaan ko kayong dalawa at unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Kinilala kita bilang sarili kong anak at mahal na mahal kita. Pero bakit niyo itinago sa akin ang tungkol sa kambal ko? Ang tanong ko na may kasamang panunumbat ang tingin ko sa kanila. Bakit kailangan burahin siya sa buhay ko? Ginawa namin yon para protektahan ka, Gideon. Ang seryosong sagot ni Papa Victor. Noong magpapasya na kaming magpakasal ang mama mo at ayusin ang mga legal na dokumento mo para pagpasok sa eskwelahan, nagdesisyon kami na gumawa ng bagong birth certificate. Sa tulong ng isang kakilala sa munisipyo, inilagay namin doon na ako ang legal na ama mo, si Victor. At para masigurado na hindi ka na matutuntun pa ni Frank, kung sakaling maisipan niya bumalik para manggulo o hingan kami ng pera gamit ka, sinabihan namin na nagayos na ilagay sa dokumento na ikaw ay isang solong anak. Ipinasulat namin doon na walang ibang kasabay na ipinanganak ka nung gabing iyon. Kaya pala, napasandal ako sa upuan. Hinawakan ko ang aking ulo na tila ba sasabog na sa dami ng impormasyon. Kaya pala nung tinititigan ko ang mga papeles ko para sa passport ko o kaya sa trabaho, wala akong makitang kahit anong senyales. Lumaki ako naniniwala na nag-iisa lamang ako sa mundo. Lumaki ako walang kamalay-malay na may kapatid pala ako na nagdurusa sa ibang lugar. Hindi namin alam, Gideon. Totoong hindi namin alam. Ang umiiyak na sabi ni Mama. Hindi namin alam na pagkalipas pala ng maraming taon, bumalik si Frank dito malapit sa atin at doon sila tumira ni Diana sa lumang bayan. Ilang kanto lamang ang layo sa dati nating bahay. At lalong hindi namin inakala na ang babaeng nakatagpo mo sa highway ng gabing iyon ay ang sarili mo palang kakambal. Ang dugo at laman mo.
Tinitigan ko lamang noon ang sahig. Ang bawat salita nila ay parang nagpapabigat palalo sa kasalanan ko. Ang taong napatay ko, ang taong gabi-gabi kong kinatatakutan, kinasusuklaman at tinatakasan sa loob ng kwarto ko ay walang iba kung hindi ang sarili kong kapatid. Ang kakambal kong nawalay sa akin dahil sa kasamaan ng aming ama at ngayon ay tuluyan ng nawala dahil naman sa sarili kong kapabayaan sa pagmamaneho. Kaistorya, hindi ako nakakatulog pagkaalis ko sa bahay ni na mama. Paano ako makakatulog kung ang utak ko ay parang binubugbog ng katotohanan? Buong gabi ako nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Iniisip ko kung anong klaseng tadhana meron kami ni Diana. Dalawang magkaparehong muka. Magkasabay na ipinanganak pero magkaiba ang naging buhay. Habang ako'y lumalaking komportable at may magandang kinabukasan, siya naman ay napunta sa kamay ng isang marahas at irresponsableng ama. Subalit may isang malaking tanong na hindi pa rin nasasagot sa utak ko. Bakit siya nasa highway ng gabing iyon? Bakit siya tumatawid sa gitna ng madilim at bumabagyong kalsada? Wala man lamang dalang payong o kahit na anong proteksyon. Kailangan kong malaman. Kung hindi ko malalaman ang dahilan, pakiramdam ko'y tuluyan na akong mababaliw. Kinabukasan ay maaga akong bumalik sa presinto. Mas mukha na akong bangkay ngayon kesa noong mga nakaraang araw. Nang makita ako ni Officer Reyes, hindi na siya nagtanong pa. Siguro'y tinawagan na siya ni na mama o kaya na may nakita niya sa mukha ko ang tindi ng pinagdadaanan ko. Gideon, ang tawag niya sa akin habang itinuturo ang likod ng presinto. Nakausap ko ang hepe. Dahil sarado na ang kaso at naayos naman ang areglo noon, pinayagan kita. Sumunod ka sa akin sa storage room ng mga ebidensya. Sumunod ako sa kanya pababa sa basement ng presinto. Amoy lumang pader at amoy agiw at napakalamig sa loob. Binuksan ni Officer Reyes ang isang bakal na pinto na may malaking padlock. Sa loob, may mga shelf na puno ng mga plastic box at karton. Naglakad siya sa dulo at kinuha ang isang maliit, maalikabok na kahon na may nakasulat na case number ko noon. Ito lamang ang mga personal na gamit na nakuha sa tirahan nila matapos ang aksidente, Gideon. Noong pinalayas ang pamilya nila sa inuupahan nilang kwarto dahil wala ng pambayad, dinala muna rito ang mga naiwang gamit ni Diana dahil walang ibang kamag-anak na kumuha. Ang paliwanag naman ni Officer Reyes sabay labag ng kahon sa isang lumang mesa. Iwan muna kita rito para makapagsolo ka. Salamat, sir. Ang pabulong kong sabi. Nang maiwan ako mag-isa, dahan-dahan kong binuksan ang takip ng kahon. Ang unang pumasok sa ilong ko ay ang amoy ng lumang damit na natuyo sa amag. Sa loob, may ilang piraso ng kupasing t-shirt, isang lumang pitaka na gawa sa imitasyong leather na kahit walang laman, alam mong pinag-ingatan. Isang maliit na notebook na asul na may cover. Isang diary. May mga bahagi ng diary na kulubot na at matigas sa mga pahina. Halatang nabasa ng ulan noong gabing mamatay siya at natuyo na lamang sa loob ng kahon. Naupo ako sa isang lumang silya, dahan-dahang binuklat ang mga pahina ng diary gamit ang mga kamay kong nanginginig. Habang binabasa ko ang sulat kamay niya na medyo pabaliko, subalit madali namang basahin, unti-unting nadudurog ang puso ko. Isinulat niya roon ang takbo ng miserable niyang buhay sa ilalim ng aming totoong ama na si Frank. Nabasa ko kung paano siyang madalas magtago sa ilalim ng kama kapag umuwi itong lasing at nagwawala. Doon ay nabasa ko rin kung paano siyang pumasok bilang working student. Naghugas sa mga pinggan sa karinderya para lamang may makain silang dalawa habang unti-unting pinadadapa ng sakit sa atay si Frank dahil sa labis na pag-inom. Hanggang sa marating ko ang pahina kung saan isinulat niya ang pagkamatay ni Frank ilang taon na nakararaan. Bago raw mamatay si Frank,
may iniwan itong lumang papel sa kanya. Isang pag-amin na hindi siya solong anak. Isang pag-amin na mayroon siyang kakambal na lalaki na iniwan sa kanilang ina at ang pangalan ng kapatid niyang iyon ay Gideon. Nilaktawan ko ang ilang pahina hanggang sa marating ko ang pinakahuling sulat sa diary. Ang petsang nakasulat sa itaas ay ang eksaktong araw ng aksidente sa highway. Ang gabi kung kailan ko siya nabangga. Mas lalong nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat salita. Nalaman ko na ang totoo. May kapatid ako. Gideon ang pangalan niya. Nakita ko na rin ang lumang address ng pamilya ni na mama sa isang pirasong dokumento na itinago ni Tatay Frank sa ilalim ng cabinet. Nagtanong-tanong ako sa mga lumang kapitbahay nila roon. Ang sabi nila, mayaman na raw ang pamilya ni na mama ngayon at nakatira sa isang sikat na subdivision sa kabilang bayan. May kotse na rin daw si Gideon. Pupuntahan ko siya ngayon. Hindi ko na kaya maghintay pa ng bukas. Gustong-gusto ko na siyang makita. Gustong-gusto ko yakapin ang kapatid ko at sabihin sa kanya na buhay ako. Kahit umuulan ng napakalakas ngayon at madilim ang kalsada, lalakad ako patungo sa highway para sumakay ng huling bus papunta sa subdivision nila. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng hirap at pangungulila, hindi na ako mag-iisa. Magkikita na kami ng kambal ko. Nabitawan ko ang diary sa ibabaw ng mesa kaistorya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napahawak ako sa aking mukha at humahagulgol ako ng napakalakas sa loob ng madilim na storage room na iyon. Ang mga pahina ng diary ni Diana ay muling nabasa. Pero sa pagkakataong ito hindi na ng ulan, kung hindi na mga luha ng sarili niyang kapatid. Nang gabing iyon pala kaistorya, hindi siya tumatawid sa highway dahil isa kawalan ng pag-iingat. Kaya siya nasa gitna ng bagyo at dilim dahil hinahanap niya ako. Hinahanap niya ang kalahati ng pagkatao niya. Tumatakbo siya patungo sa akin para magkaroon ng pamilya. Para maramdaman na hindi na siya nag-iisa sa mundong ito. At ang taong sasalubong sa kanya sa highway ay walang iba kung hindi ako. Ang sarili niyang kambal na nagmamaneho ng napakabilis. Walang pakialam sa kalsada dahil nagmamadali makauwi sa sariling komportableng kama. Ako pa mismo, ang kapatid na pangarap niyang mayakap, ang siyang kumitil sa buhay niya at bumasag sa lahat ng pangarap niya sa isang iglap lamang. Kaistorya, pagkaalis ko sa presinto, bitbit ang lahat ng katotohanang nalaman ko mula sa diary ni Diana. Parang tuluyan ng gumuho ang mundo ko. Ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib ay hindi na basta guilt o konsensya. Ito ay isang matinding pagdadalamhating sumasakal sa buong pagkatao ko. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Nawala ang takot ko. Ang multong kinatatakutan ko gabi-gabi. Ang mukhang tinatakasan ko ay hindi na isang halimaw para sa akin. Siya na ang kapatid ko. Si Diana na ang nakikita ko. Dumating ang gabi. Noong mga nakaraang buwan, sa tuwing sasapit ang 11:00 ay nagpapanik na ako. Nagmamadali akong uminom ng maraming sleeping pills para lamang takasan ang pagpapakita niya. Pero ng gabing ito, hindi ko binuksan ang drawer ng side table ko. Hinayaan ko nakasara ang bote ng gamot. Hindi ko rin hinubad ang aking damit at nanatili ako nakasuot ng t-shirt at pantalon. Nakaupo ng tuwid sa gilid ng aking kama. Binuksan ko ang may na ilaw ng kwarto ko para maging maliwanag ang bawat sulok. Diana? Ang tawag ko pa roon sa may dilim kahit wala pa siya. Gumagaralgal ang boses ko pero pinilit kong maging matatag. Magpakita ka, pakiusap. Narito ako ngayon. Hindi ako iinom ng gamot. Hindi rin ako tatakbo sa pinto. Hihintayin kita.
Pagpatak ng eksaktong 12:00 ng gabi, naramdaman kong muli ang pamilyar na pagbabago sa paligid. Humina ang takbo ng electric fan para bang biglang nawala ng puwersa ang kuryente. Ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay dahan-dahang humina. Kumukurap-kurap hanggang sa maging tila isang maliit na ningas na lamang ng kandila ang natitira sa buong silid. Kasabay nito ang pagpasok ng amoy ng basang lupa at kalawang. At sa sulok ng kwarto malapit sa aking cabinet, unti-unting nabuo ang anino. Nakita ko muli ang binuwag at marahas na pinagdikit-dikit niyang katawan. Ang kanyang mukha'y basang-basa ng ulan at dugo at ang kanyang mahabang buhok ay nakadikit na sa kanyang bungo. Nagsimula muli siyang gumalaw sa kanyang conveyor belt na direksyon. Pabalik-balik sa tapat ng aking pinto habang ang kanyang malalaki at walang kurap na mga matay nakatitig sa akin ng diretsyo. Ang mga matang puno pa rin ng labis na lungkot. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang mukha ko sa kumot. Hindi ako sumigaw sa sindak. Dahan-dahan akong tumayo mula sa gilid ng aking kama. Nanginginig ang mga tuhod ko pero hindi dahil sa takot sa multo, kung hindi dahil sa tindi ng pagmamahal at sising nararamdaman ko para sa kapatid ko. Diana. Ang tawag ko sa kanya habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa pabalik-balik niyang kinatatayuan. Sa bawat hakbang ko'y mas nagiging malinaw ang bawat pinsala sa katawan niya, dulot ng kotse ko ng gabing iyon. Nakita ko ang baliko niyang balikat, ang mga pasa sa kanyang leeg at ang sugat sa kanyang ulo kung saan patuloy na umaagos ang dugo na humahalo sa tubig. Nadurog ang puso ko. Ang bawat sugat na iyon ay gawa ko. Huminto ako sa tapat niya. Mga isang dangkal na lamang ang agwat ng katawan ko sa kanya. Ramdam ko ang napakatinding lamig na lumalabas sa kanya. Para bang nakatayo ako sa harap ng nakabukas na freezer. Ang kanyang mga labi ay nakabuka pa rin na malaki. Ginagaya ang aking pighati at ang kanyang paghinga ay amoy bakal. Diana, ang sabi ko pa habang ang mga luha ko ay tuluyan ng umaagos ng sunod-sunod sa aking pisngi. Nalaman ko na ang totoo. Pumunta ako sa presinto at nabasa ko ang diary mo. Alam ko na kung sino ka. Kakambal kita, Diana. Kapatid kita. Sarili kong dugo at laman. Nang mabanggit ko ang mga salitang iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Huminto si Diana sa paggalaw. Ang conveyor belt na tila nagdadala sa kanya na pabalik-balik sa buong buhay ko ay biglang tumigil. Ang kanyang ulo na dating nakatitig lamang ng tuwid ay dahan-dahang gumalaw ng natural. Ang kanyang mga labi na nakabuka ng napakalaki ay unti-unting nagsara. At ang nakakatakot na ekspresyon ng kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng itsura ng isang batang babaeng matagal nang nawala sa kagubatan. At sa wakas, nakita na ang kanyang tahanan. Bumigay ang mga binti ko hindi dahil sa panghihina ng takot, kung hindi dahil sa bigat ng pagsisisi. Lumuhod ako sa sahig, sa tapat niya mismo. Tulad ng ginagawa ko gabi-gabi sa tabi ng dresser. Yumuko ako ng sagad, ipinatong ko ang aking 2 palad sa semento at idinikit ko ang aking noo sa sahig. Patawad, Diana. Patawarin mo ko. Ang hagulgol ko ng napakalakas hanggang sa sumakit ang lalamunan ko. Hinahanap mo ako ng gabing iyon para yakapin, para sabihin sa akin na may kapatid ako. Tumatakbo ka sa gitna ng bagyo para lang makita ako pero kamatayan ang binigay ko sa iyo. Kung alam ko lang, Diana, kung sinabi lang ni na mama sa akin na may kambal ako mismo ang maghahanap sa iyo sa buong mundo. Hindi kita hayaang mamuhay sa hirap. Patawarin mo ang iresponsable mong kapatid. Patawad, Diana. Pagkatapos noon kay istorya ay umiyak ako ng umiyak sa sahig.
Hinahampas ko ang semento gamit ang aking kamao. Ang buong kwarto ay napuno ng tunog ng aking pagbubuhos ng sisi, habang ang anino niya ay nananatiling nakatayo sa tapat ko. Tahimik at nakikinig sa bawat salitang matagal ko nang dapat na isigaw. Habang nakaluhod ako sa malamig na semento ng kwarto ko, nakasubsob ang mukha at basang-basa ng sarili ko mga luha habang humihingi ng tawad, biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin na kanina lamang ay umiikot at amoy kalawang ay dahan-dahan ang kumalma. Pagkatapos, naramdaman ko ang isang dahan-dahang pagdapo ng isang kamay sa aking balikat. Hindi tutulad na nakaraang lamig na nakakatakot at nakapangingilakbot. Ang lamig na ito ay malambot at dahan-dahan. Isang kamay na nagpapakalma sa isang taong humahagulgol. Tila ba sinasabi nito sa akin na, "Tahan na, narito na ako." Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo at pinunasan ko ang mga mata ko gamit ang likod ng aking kamay at tiningnan ko siya. Nang mga sandaling iyon ay napanganga ako sa nakikita ko. Nagbabago ang anyo niya sa harap ng dalawa kong mata. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawawala, para bang may invisible na kamay na nagbubura sa mga galos at pasa. Ang gulo-gulo at basang buhok niya na puno ng dugo noon ay naging malinis, natuyo, at maayos na nakalaylay sa kanyang balikat. Wala na rin ang baliko niyang katawan at mga bali-baling buto. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang buo, maganda at payapang babae. Kung titingnan ko siya ay para talaga akong tumitingin sa sarili kong mukha, pero sa bersyon ng isang babae. Pareho kami ng hugis ng mata, ng ilong at ng ngiti. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ko. Mismo sa sahig kung saan ako namamaluktot gabi-gabi sa tapat ng dresser. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang pisngi ko. Kahit malamig ang pakiramdam ng kanyang balat, hindi ako natakot. Sa halip ay naramdaman ko ang isang napakalalim na kapayapaan na pumapasok sa buong katawan ko. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa akin simula nung gabi ng aksidente. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga. Sa pagkakataong ito, nung magsalita siya, ang boses niya hindi na galing sa ilalim ng lupa. Hindi na gumagaralgal at hindi na nakakapanginig ng laman. Ang boses niya ay malinaw, malambot, puno ng pagmamahal. Ang totoong boses ng isang kapatid. "Hindi mo kasalanan, Gideon." Ang bulong pa niya habang nararamdaman ko ang banayad na singaw ng hangin sa aking tenga. "Hindi mo alam ang katotohanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ngayong alam mo na kung sino ako. Ngayong tinawag mo na akong kapatid. Hindi na ako nag-iisa. Tapos na ang paghahanap ko. Masaya na ako dahil nahanap ko na ang kambal ko." Lumayo siya ng kaunti at tinitigan ako sa mata, habang may maliit at matatamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Alagaan mo sina Mama at Papa Victor, Gideon. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay na ako." Hinalikan niya ako sa kanang pisngi at ito'y isang halik na naramdaman ko bilang isang malamig, ngunit napakapayapang simoy ng hangin. Pagkatapos niyon ay dahan-dahan siyang tumayo. Habang umaatras siya, ang kanyang katawan ay unti-unting naging malabo, na para bang usok na dahan-dahang hinahangin, hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa hangin ng aking kwarto. Kasabay ng pagkawala niya ay biglang bumalik ang normal na liwanag ng bumbilya sa aking kisame. Lumakas muli ang ikot ng electric fan ko at ang mabigat na amoy ng basang lupa ay napalitan ng amoy. Pamilyar ito ng malinis kong kwarto at ng hangin na madaling araw. Napaupo ako sa may sahig, sumandal sa dresser, pero sa pagkakataong ito'y hindi ako umiiyak sa takot. Huminga ako ng napakalalim.
isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Mula ng gabing iyon ay hindi na muling nagpakita pa si Diana sa akin. Hindi na muling lumubog ang kanang bahagi ng kama ko. At hindi ko na kailanman narinig ang bulong sa tapat ng dresser. Hindi ko na rin hinawakan ang bote ng sleeping pills. Gabi-gabi na ako nakakatulog ng diretsyo at mahimbing nang walang tulong ng kahit na anong gamot. Sa ngayon kay istorya, sa tuwing gabi bago ko patayin ang ilaw ng kwarto ko para matulog, tumitingin muna ako sa bintana sa madilim na kalangitan. Ngumingiti ako at bumubulong sa hangin. Magandang gabi, Diana. Alam ko sa loob ko na hindi na ako nag-iisa. Hindi dahil sa takot sa isang multong nagmumulto, kung hindi dahil alam kong mayroon akong isang kakambal na nagbabantay sa akin mula sa langit. Isang kapatid na sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan at ang kanyang totoong pamilya. Kaistorya, hanggang dito na lamang. Sana'y mabasa mo ito at mapiling maitampok sa inyong channel. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at more power po sa channel ninyo. Lubos na gumagalang Gideon. Ang kwento ni Gideon ay nag-iiwan ng malalim na aral tungkol sa bigat ng mga sekretong itinago ng pamilya at sa kapangyarihan ng pagharap sa katotohanan upang makamit ang tunay na kapatawaran. Ipinapakita rito na ang pagkakamali at trauma sa nakaraan, gaya ng kapabayaan sa pagmamaneho o ang marahas sa paghihiwalay sa magkakambal, hindi basta-bastang maibabaon sa limot o bababayaran ng salapi. Kusa itong babalik para singilin ang ating konsensya hanggat hindi natin ito hinaharap ng tapat. Ang maipapayo ko batay sa naging karanasan ni Gideon, huwag nating takasan ang ating mga pananagutan at takot sa pamamagitan ng pansamantalang lunas gaya ng bisyo o gamot. Sa halip na matakot o magkimkim ng galit sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, mas mabuting buksan natin ang ating puso sa pakikinig at pag-unawa. Dahil madalas, ang mga multo sa ating buhay ay nagpaparamdam hindi para saktan tayo, kung hindi para ipaalalang may mga sugat pa tayong dapat hilumin at mga taong naghihintay lamang ng ating taus-pusong paghingi ng tawad.